Mayong udto sugbog sa mga maabtan nga among pagsibya Martes karon pit sa 28 sa Enero tuig 2014. Kini si Jai Sandoval maghatod kaninyo mga nag-unang balita. Kini ang Sunstar Pilipinas. Money Transfer Ordinance ipatuman batok sa child cyber pornography sa Cordova. Davao City Council iban ang mga videoke o ubang gamit nga makahatag og kasaba sa Davao City. Opisyal sa usa ka tunghaan sa Zamboanga del Sur gikidnap. Og 5 anyos nga bata patay sa pagpamanhig sa dakbayan sa Naga dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Sa showbiz, kani asawa ni Vong nga si Bianca Lapus wala katuo sa nahitabo sa kanhiniyang bana. Sa sports, Miami Heat daog batok San Antonio Spurs. Mosunod ang mga headlines sa Sunstar newspapers karong adlaw. Ang detalye sa mga nag-unang balita sa atong pagbalik. The latest in opinion, classified ads, real estate, feature, entertainment, business, and sports. You can still be updated with current events even when you're on the go. Grab your online copy of the #1 newspaper. Visit epaper.sunstar.com.ph. Available in smartphones and tablets. Subscribe now. Money Transfer Ordinance ipatuman batok sa child cyber pornography sa Cordova. Gikan sa PIA Central Visayas Office, ania si Maris Puyo. May adlaw joy niya karon sa PIA 7 alang sa forum sa child pornography din sa Sugbo. Kauban nato karon si Councilor Angeles gikan sa municipality sa Cordova. Ma'am, a while ago sa forum you mentioned about the new ordinance, the money transfer ordinance. Yeah. Saan siyang ordinance, ma'am? This is a new, amo ni siyang bagong ordinance because mo ni among nakita nga this could answer in one way or another to the cyber pornography ng issue kay money transfer ordinance. This requires all establishments involving transactions sa business, involving money matters, kanang requiring them to know your customer well, na kinala na naka-ID, picturean sila because ang uban magud among nakita nga ang cyber pornography uses money para abroad. So in one way or another, ma-monitor na mo sila kinsa tong nagpadag money, so makakita gyud mahibaw-an na mo nga so you're into cyber pornography. Siya nag-start, ma'am? The ordinance effective this year. Ayun pa siya yung It's being implemented na human naman siya. Final reading naman namo mga early first week of January. So far, ma'am, with the implementation, na ba tayo natakpan? Wala pa. Pero hopefully dili gyud siguro makadakop, no? But ang amo magud ani is preventive measure kay kanang makabaw sila dili ta pwede kay di man day ta kapada ng kwarta. So amo nang gianam og putol og asa tong mga dali nilang makapa-cyber show. Ma'am, ang Cordova, ma'am, no, kaya natagman as hotspot for the cyber sex sa mga bata. Kung sa itong mga kanang actions nga, counter actions nga
dili madaot ang image sa Cordova sa atong government nga batay mga gi-implement ng mga programs or activities nga dili nga ang image sa Cordova is not a hotspot for ako giving emphasize no nga point no nga Cordova, although nadakpan me no because the raid was done in Cordova no, nadakpan me, but it was Cordova who gave the information. Kami maoy nagpadako because we could have kept it na lang, di ba? So amo gyud siyang ihatag ang information nga kanang si mayor gyud mismo na ato sa province nga because we cannot do this, we cannot just kanang the police dili gyud siya kanang high-tech kaayog mga gadgets nga makapadakop kay lisod bayan nang magdakop jud in the app ha. So kami ang naghatag sa information instead nga amo ra tatong itaguan, but we opted not to because we want to protect the children. So para namo although naguba among image, but we believe na dili naguba among image because we cannot tolerate such a thing on the other side nga pagtanaw. So mo na we're doing programs, mga kanang campaigning yun para sa do away with that because kung tourism wise daghan mang tourist, wala man siya naka-discourage of tourist. Last ma'am, atong message para sa atong mga fellow Cebuanos na as a local citizen, sa atong matabang to stop to address this problem. Siguro it's more on when your children is in the computer, please take a look on what they're doing because you will never know asa sila padung sa tanto nilang duwa-duwa sa computer, basig adto na sila maka-arouse biya nag-interest. Labi na kwarta. So monitor your children siguro. So for the parents, for the parents. Mga future parents. So for the batanon nga mahimong future parents, that's what we're doing now, mga empower yun namang children. Walang aring sa youth na. Oo, because nakita man gud namo sa nga ang parents mold na gyud na ang character. So we go to the children, we empower the children because sooner they will be parents in the future. So at least they're prepared now na unsa na inig ma-parents ni, we would not allow, we would not tolerate among children na ma-biktima pud aning sa pornography. Salamat kay ma'am. So Thank gikan you. din sa PIA7, kauban si Ma'am Angeles, kini si Maurice Puyo para sa Sunstar Pilipinas. Giaprobahan na sa unang pagbasa sa Konseho sa Davao ang balaod nun nga magdili na sa paggamit sa mga sound system sama sa stereo, videoke o karaoke machines sa Davao City. Matod sa ordinansa, gipanguluhan ni Councilor Carlo Bello nga dili mamahimong mogamit sa mga sound systems gikan sa alas 9 sa gabi hangtod sa alas 6 sa buntag. Apan walay ang ikabalaka tungod kay exempted o walay labot sa ordinansa ang mga okasyon sama sa birthday, pista, araw ng barangay, kadayawan, araw ng Davao, Christmas Day, New Year's Day, anniversary celebration o commemoration o espesyal nga okasyon nga ubos sa mando sa natungdan nga mayor. Gibutyag ni Zamboanga Peninsula Police Information Officer Chief Inspector Ariel Huesca nga gikidnap sa usa ka gituohang kidnap for ransom group ang usa ka supervisor sa tunghaan sa Zamboanga del Sur gabii. Matod ni Huesca nga gikidnap si Rudy Luna ug ang iyang asawa nga si Tessie sa Diplo, Kumalarang, Zamboanga del Sur. Ang magtiayon parehong supervisor sa Kumalarang Central Elementary School sa Zamboanga del Sur. Si Huesca nagingon nga unang gidala ang mga biktima sa baybayon sa sitio Dakon sa barangay Pikanan ug misakay sa SUV. Dayon misakay og bangka dala si Rudy samtang ang iyang asawa nakaeskapo. Ning pagbalita, naglusad na og operasyon ang kapulisan aron masayran kung diin o asa gidala ang biktima.
Usa ka 5 anyos nga batang babayi ang patay sa pagpamanhig sa sitio Punod, Barangay Tagjagimit, Dakbayan, Sanaga niadtong Domingo sa gabii. Matod sa kapulisan nga nibutyag si Prima Cantorne nga nangatulog na sila niadtong higayuna sa iyang apo dihang nakabati siyag kasaba sa gawas ug adunay tawo nga nisuway og sud sa iyang balay apan wala niya ablihi. Samtang iyang gipungan nga makasulod ang maong tao, iyang nadunggan ang sunod-sunod nga butos sa armas. Sa iyang pagsusi sa iyang apo, iyang nakitaan nga natusak-tusak na kini sa mga bala. Si Superintendent Eduardo Saavedra, hepe sa Naga Police, nagkanayon nga nag-umol siya karon og team nga mututok sa pagsulbad sa maong krimen. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Og para sa traffic update, atong paminawon si Situm Officer Ivan De Los Santos. Traffic update at this moment ato ang south sector from Bulacau to San Roque, normal situation, and then going to SRP, moderate situation ang ato ang traffic situation. And then there is a may SRP side, going to Cebu City, medyo na tayo may kahuot karon, heavy traffic tungod na ning panagbangga sa may Lodo Bridge, prime mover and L. So naapektuhan nga nato ang traffic tungod na ning panangbangga karon diri sa may Lodo Bridge SRP. Then there is a may Imol side, from San Roque, Mambaling, going to Birama to Imol, normal situation ang atong dagat sa trapiko. And then Leon Kilat side, going to Alcantara, moderate situation. And then there is a may central sector, ang atong City Hall vicinity, moderate to normal ang atong dagat sa trapiko. Then sa may uptown area, General Maxilom going to Gorondo, moderate situation. And then ang Capitol area from Iscario going to Gorondo, moderate to normal ang ato traffic situation. And then there is a may SM area, normal situation ang ato dagan diyan sa may SM area. Also there is a may MG Quinco going to Mabolo. And then from Q5 going to General Maxilom, normal situation ng ato ang dagan sa trapiko. Then sa may Banilad area, as of this moment, normal situation ng ato ang going to Cebu City, and then from Cebu City going to Talamban, normal situation sa ng ato ang traffic. And then Talamban area, normal situation normal. So dagang salamat kayong tanan. Salamat Sir Ivan sa atong pagbalik ang balitang showbiz. Typhoon Yolanda devastated central Philippines. Thousands are homeless and hungry. You and the world responded. You've donated food, water, and cash. You've comforted evacuees fleeing their ruined communities. Here's a new way to help without spending a cent. Join Sunstar's Click for a Cause. Simply visit us at sunstar.com.ph. Read our stories and be informed. Recommend or share Sunstar stories to friends. In that way, we help rebuild typhoon-ravaged communities in the Visayas. For details on the mechanics of this campaign, visit us at clickforacause.ph. More clicks mean more help. Click now.
Wala katuo ang ex-wife ni Vong Navarro nga si Bianca Lapus human makita ang gidangatan sa kanhi ka relasyon. Mato ni Lapus nga human sa insidente, wala pa sila nagkita sa iyang kanhi bana. Dugang niya nga dili niya carry ang sudungon ang itsura sa kanhi ka relasyon. Gikumpirmar sab ni Bianca nga ang iyang anak nila ni Vong nga si Ice layo kaniya tungod gitago kini alang sa iyang seguridad. Sa nahitabo karon sa iyang ex-husband, todo suporta ang gipaabot ni Bianca niya. Sulti sab ni Lapus nga iyang giingnan si Vong ang ilang mga anak, lakip na ang non-showbiz girlfriend niini nga bisan pa man sa nahitabo o sa ragihapon sila isip pamilya. Nagpa-interview na si Denise Cornejo gahapon sa GMA News ni Cara David. Nibisita usab siya sa National Bureau of Investigation kon NBI aron iduot si Vong Navarro sa kasong rape ug i-deny ang extortion nga issue. Sa iyang mensahe kang Vong, nagkanayon kini nga inosente siya ug siya ang biktima. Sa interview usab ni Denise sa pep.ph, iyang gi-deny nga uyab niya si Cedric Lee kinsa giila ni Vong nga maoy nagkulata kaniya. Ning pagbalita, nagpadayon paghihapon ang investigasyon sa maong kaso. Ug para sa uban pang showbiz chika, bisitaha lang ang celebrity.sunstar.com.ph ug i-follow pod mi sa among Twitter at Sunstar Showbiz. Sa atong pagbalik, ang balitang sports. Mga kabisdak! Ani ana ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa mapadpad bisayang dako makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani ana bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Gipahimuslan sa NBA back-to-back defending champion Miami Heat ang wala pagduwa sa mga sinaligang players sa San Antonio Spurs aron masignit ang kadaugan sa score nga 113-101. Wala makaduwa sila si Thiago Splitter, Danny Green ug Kawhi Leonard tungod sa ilang injury. Nangulo sa kadaugan sa Heat si Chris Bosh pinaagi sa iyang 24 points. Pinaagi sa hugtanong depensa, gipildi sa Rain or Shine Elasto Painters ang Petron Blaze Boosters sa Game 1 sa score nga 103-95 sa ilang Best of 7 semifinal series sa PBA Philippine Cup. Napili nga best player si Paul Lee sa iyang pagmugna og 18 puntos o 18 ka puntos aron ituboy sa kadaugan ang Elasto Painters. Ang Game 2 sa semifinal series pagahimuon ugma. Sa laing bahin, mag-abot karong alas 8 sa gabi sa Mall of Asia Arena ang Ginebra Gin Kings ug Sunmig Coffee Mixers alang sa ilang first game sa semifinals. Sa Lotto results, wala pa'y nakadaog sa Mega Lotto 645 nga may premyo nga kapin sa 63 milyones ka pesos ug sa Grand Lotto nga may premyo nga 30 milyones ka pesos. Bulahon unya ang 649 Super Lotto ug 642 Lotto. Ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.45 pesos. O galang sa kahimtang sa panahon din sa Central Visayas, atong paminahon si Evangeline Tolentino gikan sa Pag-asa Mactan.
Natong lakas panahon sulod 24 kumatak na atong giisyu na gina alas 5 sa buntag, imbalido kanihantod ugma sa alas 5 sa buntag, Enero 29, 2014. Atong synopsis northeast monsoon gihapon nag-effective to sa Luzon, Visayas. Og tunay mong sistema ang atong forecast ang tibok lalawigan og syudad sa Subo tibok nasod karong magkakrisnati kapag maayong panahon gawas lamang sa mahigay mapad atong kalangitan. Inawan na sa mahinim nga patak mga pagulan. Atong hangin kasalanan sa paguro sa makuskusog ni kasi minasilangan. Inabanan sa atong kadagatan kasalanan sa pagkabaloron ng mga pagbalod. Banabanas kod sa kinito ni kas 22 degrees centigrado tunas 27 degrees centigrado. Samtang atong adlaw mosalak alas 5:47 sa hapon. Daghang salamat, Ma'am Evangeline Tolentino. Og dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Para sa dugang pang-update, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph og i-follow pod mi sa among Twitter @sunstaronline og sa among Facebook page Sunstar Philippine News. Maguban-uban na sab kita ugma kini si Jai Sandoval. Kini ang Sunstar Pilipinas.